Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa oras na ito. Muli ay makapag-video na naman sa oras na ito, sa hapon na ito, ay nais kong tatalakayin o talakayin yung pananampalataya. Sa English ay faith. What is faith? Ano ba yung pananampalataya? Yun. Kasi napakarami sa buong mundo ng uri ng pananampalataya. Pero ang tatalakayin natin, yung pananampalataya na nagmula sa Diyos. Yan, mula sa Diyos. Ayon sa Biblia. Yan, ayon sa Biblia. Kasi, pansinin natin, lahat ng tao ay mayroong pananampalataya eh. Kaya lang, ibang Diyos ang kanilang sinasampalatayanan. Tulad halimbawa sa mga tribu, di ba? Mayroon silang tinatawag na anito. Yeah? So, ibig sabihin, mayroon din silang pananampalataya dahil mayroon silang yung tinatawag natin na, sa English na act of worship. Mayroon din silang pagnanasa magsamba. Kaya nga, di ba, naghahain sila ng mga manok, inano nila yan. Yan ay uri din ng pananampalataya. Pero ang gusto ng Diyos ay galing sa Kanya, galing sa Kanyang salita, sa pamagitan ng Kanyang salita, magkaroon tayo ng pananampalataya. Yun. So, yung pananampalataya na binanggit ng Bible, tingnan natin ngayon sa Hebrews chapter 11. Yan, titingnan natin ang aklat ng banal na kasulatan. Hebrews 11:1. Ang sabi rito, kaya nga ang natin, unang-una, what is faith kung sa English? Ano ba ang pananampalataya sa Tagalog naman? Kasi yung books na pinagkunan ko na ito, English eh. Kaya tatagalogin na lang natin. Ayan. Iba talaga pag yung nabubulol eh. So, what is faith? Ano ang pananampalataya? Dito ay ang meaning ng faith dito sa Bible, sa Hebrews 11:1, ang sabi rito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Pag sinabing kapanatagan, di ba yung sabi dito, sa mga bagay na hinihintay. Di ba? Mga bagay na hinihintay. Kumbaga sa yung blessing, halimbawa, mayroong magpapadala sa iyo galing sa ibang bansa. Di ba? Mayroon kang hinihintay. Hindi mo pa, ang sabi rito, kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Panatag ka kasi yung nangako sa iyo ay hindi yun napapako. Yun. So makita natin, yun ang pananampalataya. Karugtong pa, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi dito sa kadugtong na paragraph nito, yung pananampalataya daw ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun. So, halimbawa lang, sa Diyos, nakikita ba natin ang Diyos? Hindi. Di ba? Pero, naniniwala kang may Diyos kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia. Di ba? Ganun lang yun. Kapanatagan ng mga, sabi diyan, kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. At sabi dito, katunayan. Proof, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.
O, di ba? Yung pangako ng Diyos, nakikita mo ba? O, nangako ang Diyos, di ba? O, hindi pa na nakikita. So, ibig sabihin, umaasa ka kasi Diyos ang nangako. Ganon yon. So, sabi diyan, maliwanag, yung pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun, hindi nakikita, pero naniniwala ka. Diba? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 20, anong sabi ng Panginoong Hesukristo kay Tomas? Kasi si Tomas, nung mabuhay na magmuli ang Panginoon, sa tuwing pupuntahan ng Panginoong Hesus yung mga alagad, absent siya. Absent si Tomas. Kaya doon sa John chapter 20, pag binasa nyo yung Bible, present si Tomas. So, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hipuin mo ang aking butas sa kamay at sa tagiliran. At manampalataya ka. Parang ganun ang Ano sabi ni Tomas? Ang sabi ni Tomas, tinawag siyang Panginoon at Diyos ko. Yan, di ba? So, nanampalataya sa. So, si Tomas, hindi naniwala na buhay na muli si Jesus Christ maliban makita. So, yun ang pananampalataya. To see is to believe. Ganon. May mga tao na gusto niya munang makita ang Diyos, di ba? Bago sa manampalataya. Pero sa tunay na pananampalataya, believe and you will see. Manampalataya ka, makikita mo ang pagpupala ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sa chapter 20 ng John, nandun yon. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, mas mapalad yung mga nanampalataya na hindi ako nakikita. So, di ba? Mas mapalad daw yung mga sumampalataya na siya ay hindi nakikita. O, sa panahon natin, hindi natin nakikita ang Panginoon eh. Diba? Nasa langit na siya eh. Nung panahon ng mga alagad, nakita ng mga alagad. So, makita natin yung pananampalataya. So, sa pangalawang tanong, how do we get faith? Yan. Sa Tagalog, paano tayo makagkaroon ng pananampalataya? Sabi ko kanina, lahat ng tao may pananampalataya, di ba? Pero, yun ay hindi totoong pananampalataya kasi hindi niya nakikita ang Diyos o kaya hindi niya nalalaman ang salita ng Diyos. Yun ang rason doon. Kaya sinabi ko na lahat ng tao may pananampalataya. Pero, hindi tama. Kailangan maitama mo yung pananampalataya. So, tingnan natin, dito sa Romans chapter 10, sinabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo, mga kapatid, mga minamahal, siya ang apostol ng mga hintil. Si Peter, yung mga apostol ay doon sa mga Hudyo yon. Ulitin ko, pag sinabing Hudyo, Israel. Yung bayang Israel na ngayon ay pinagtutulungan ng mga sa Middle East, yung mga rebelde doon, Houthi, di ba? Houthi, tapos doon sa sa Gaza, Hamas ba yon? Tapos Hezbollah. So yon ang Israel, bansang Israel. Yan bansa na pinili ng Diyos. Diyan nagmula ang Panginoong Hesus, di ba? Nung siya ay pinganak, nung siya ay nagkatawan tao diyan simula sa Israel.
Okay. Paano ba tayo magkaroon ng tunay na pananampalataya? Sa Romans 10:17, yan, tingnan natin yung Bible. Yung Bible ko ngayon ay Tagalog. Bumili ako nung nakaraan ng Tagalog na Bible para ang makarinig ay ano talaga, kasi pag English lalo na yung King James Version ay malalim. Romans chapter 10 verse 17. Mahirap yung bagong Bible kasi medyo parang dikit-dikit pa yung mga papel. Sa Romans 10:17, anong sabi? Kaya nga, ang paniniwala o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo o salita ng Diyos. So yun pala yung pananampalataya nanggaling sa salita ng Diyos. Ay tanong, ay paano kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Ayaw mo ng salita ng Diyos? Hindi ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya. At hindi ka rin makakarating sa langit pag ikaw ay namatay. So yun ang magiging resulta. Kaya sabi rito, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya nga isa rin itong purpose kung bakit sa biyaya ng Panginoon ay gumagawa ako ng videos. Dahil marahil pag nabuksan nyo yung videos nito sa aking pangalan na Ricardo Iglesia Labiano, yan, makikita nyo yung turo ayon sa Biblia. Makakarinig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Magkakaroon ka ng tunay na pananampalataya at tunay na buhay na walang hanggan nagmula sa Diyos. Kasi ang buhay na walang hanggan, mga minamahal, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, dalawa. Bakit ko sinabing dalawa? Isa lang yun, kaya lang dalawa ang pupuntahan. Yung buhay na walang hanggan, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, makakasama ka sa langit. Kasi sinabi niya di ba? Nung umakyat siya, sabi niya doon sa John chapter 14, verse 1 to 2, diba? Sabi niya, aakyat siya sa langit, umakyat siya, di ba? Siya raw ay maghahanda ng mansion. At pag siya nakapaghanda na, siya ay, sabi niya, kukunin ko kayo, kung saan ako naroon, ay duroon kayo. So yun. Kaya yung sumampalataya sa Kanya at sumunod, liliwanagin ko mga kapatid, maraming sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, pero hindi sumusunod. Kapag hindi ka sumunod sa Kanyang mga utos, delikado ka rin. May iwan ka rin dito sa lupa. Kasi anong sabi ng Panginoon? Sa John chapter 10, verse 27, nandoon. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad? Kanyang mga alagad ay tinuturing niyang parang tupa. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, kilala ko sila. Sila'y sumusunod sa akin. Yan, sumusunod sa turo ni Jesus Christ. Yan. Ano sabi niya po doon sa John 14:15? Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Sinabi niya yun sa mga alagad. Kaya tingnan nyo yung mga alagad, yung mga apostles, diba? Sumunod sa Panginoon. At nagi silang mga ngaral hanggang sila ay mamatay patuloy.
Kaya yung Christianity, yung pagka-Kristiyano, wala pong ano yun. Walang, ang tawag niyan, walang retirement. Di ba? Yung mga trabahador, di ba may retirement? Pag 60 ka na, magre-retire ka na, magiging pensyonado ka. Pero yung pagka-Kristiyano, walang retirement yon. Hanggang sa tayo ay buhay, kailangan patuloy ka. Yun ang tunay na Kristiyano. Pero yung Kristiyano sa bibig, kasi dalawang uri ng Kristiyano, Biblical Christian at Traditional Christian. Dalawa. Yung traditional, basta nabinyagan, magsimba. Kung gusto magsimba, magsimba. Traditional yan. Pero pag biblical, pag sinabing biblical, ang kanyang pananampalataya ayon sa Biblia. Yun ang pagkakaiba. Okay. So, pangalawa na lang tayo. Ano ito? Mga limang katanungan lang ito. Hindi ko masyadong hinabaan kasi ay ano kumbaga sa ano rin sa oras. So, pangalawa lang tayo. Tapos sa number 3, what does faith do for us? Ano ang nagagawa ng pananampalataya para sa atin? O kaya, ano ang gamit ng pananampalataya para sa iyo, para sa akin? Bakit kailangan natin? Ay sinabi sa Hebrews, di ba? 11:8. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapupurihan ng Diyos. Yeah? So, ibig sabihin, ang pagpupuri natin sa Diyos, kung wala kang pananampalataya, walang kabuluhan. Sayang lang. Halimbawa, pinupuri mo yung kahoy na santo. Diba? Tapos, may yung tisa o kaya bato, kahit ginto yon, pag doon ka nanalangin, doon ka sumasamba, walang kabuluhan yan. Sayang lang. Diba? Sabi ng Bible sa Matthew 15, turo ng tao. Yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Turo ng tao yun, hindi turo ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pagsamba, sabi sa John chapter 4, verse 23 and 24, ang Ama, sabi niya, naghahanap ng tunay na mananamba. Ang Ama sabi doon. At ang Diyos ay Espiritu, kaya sambahin natin sa Espiritu. Ibig sabihin, walang images. Ganon ang Bible. So, alam ko na maring masaktan kayo, yung mga makapanood nito na pero katotohanan sinasabi ko. Ang katotohanan ay masakit, pero pag tinanggap nyo yung katotohanan, luluwag ang iyong puso at kalooban. Di ba? Matutuwa ang Diyos. Tinanggap nyo yung katotohanan eh. Di ba? Sa mundong ito, walang katotohanan, puro kasinungalingan eh. Puro paninira. So, ganon. So dito, ano yung nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng isang tao? Sabi dito, nang dahil sa pananampalataya, maliligtas ka. Ibig sabihin, nagtataglay ng kaligtasan yung pananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya. So sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi diyan, sa biyaya kayong mga ligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa mabuting gawa upang ang sinuman ay magmamapuri. Yun ang sabi doon sa Episo 2:8. Sinabi ni Pablo, sinulat ni Pablo yun para malaman ng tao kung ano. Kasi pag sinabing biyaya, mga kapatid, mga minamahal, pag biyaya ba, grace sa English, babayaran mo ba?
Di ka makakabayad eh. Yung kasalanan ba natin, mababayaran mo? Hindi. Kasi sabi ng Bible, kung walang pagkatigis ng dugo, ng dugo, walang kapatawaran ang kasalanan. Kaya nga, ang Diyos nagkatawan tao, si Jesus Christ nagkatawan tao, Diyos siya. Nagkatawan tao para mayroong malinis na dugo para pantubos sa atin. Tinubos tayo ni Jesus Christ. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 nandun yun. Ang tawag sa English, precious blood, without blemish and without spot. So, ibig sabihin, malinis na dugo. So, yun. Kaya nga sinabi, biyaya. Ang Diyos ang nagtubos sa tao. Kaya nga sa biyaya kayong mga ligtas, ang puhunan lang natin, pananampalataya, kanino? Kay Kristo Jesus, kasi siya ang nagtubos. Siya ang nagtubos sa atin. So, sabi rito sa biyaya kayong mga ligtas eh. Binanggit din nga yan sa Acts chapter 15 verse 11 eh. Biyaya ni Kristo ang binanggit eh. Ngayon, titingnan natin, tayo naligtas. Sabi dito, Acts 15:11. Ang sabi rito sa 15:11, datapwat naniniwala tayo na tayo'y nangaliligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. Ang sabi rito nung sumulat ng mga gawa, ulitin ko. Sabi rito, datapwat naniniwala tayo. So, ibig sabihin, yung mga alagad, naniniwala tayo na tayo'y nangaligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. Gaya rin naman nila. Yung iba pang mga So, parihas yung paraan. Biyaya ng Diyos yung kaligtasan ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Kasi, hindi mo mabayaran yung kasalanan mo. Diba? Hindi ka makapagbayad. Kaya nga, ang Diyos ang nagbayad eh. So, makita natin, yung kaligtasan natin, Diyos ang gumawa. Sinugo, sabi ng Bible, sinugo ang kanyang bugtong na anak at namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan. Yun. So, yung pananampalataya ang nagdala sa atin sa kaligtasan. Yan. Pangalawa, dito na example ko ay 5 Yung pangalawa, dahil sa pananampalataya ay gumaling yung babae na 12 years nang dinudugo. Di ba? Beron mo yun. Hindi naubos yung dugo, no? 12 years. Yung babae. Doon sa Matthew chapter 9, nandoon. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Yun. Ang sabi ng Bible, kung isipin natin, natin ang senaryo. Yung babae na ito, marahil ay marami ng pinuntahan para gumaling. Yan. So, ibig sabihin, gumastos na siya ng malaki. Pero nung makita niya ang Panginoon, ang sabi niya sa kanyang sarili, mahipo kuman lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Biro mo yun? Sabi ng babae, inaagasan. 12 years na niriregla. Pero hindi pa siya naubusan ng dugo. Yun, mga kapatid, gumaling. So makita natin, ang sabi diyan ng Bible, di ba, nung mahipo niya, yung laylayan ng damit ng Panginoon,
Ang Panginoong Hesukristo, tinanong mga alagad, sino yung humipo ng laylayan sino yung humipo ng damit ko? Ano ba yung ng mga apostles? Ang sagot, ay maraming tao marami Pero ang sabi ng Panginoon, naramdaman niya na may power na umalis sa kanya. Tapos natakot yung babae. Kasi hinahanap ng Panginoon yung kung sinong humipo sa kanya. Ano sabi ng Panginoon sa babae? Huwag kang matakot. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, makita natin, pinagaling ng pananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon na, pinagaling kita. Tulad ng mga nagpapagaling ngayon. Maraming mga ngayon, nagpapagaling sila pero tinataas nila ang kanilang sarili. Kung kayo, halimbawa man, binigyan kami ng kapangyarihan magpagaling, dapat sabihin ninyo, ganito, hindi ako nagpagaling sa inyo, ang Panginoon, instrumento lang ako ng Diyos. Hindi yung sasabihin, pinagaling kita, kailangan nagbayad ka. Kaya nga, ano bang mga bagay na ginawa mo, ang Diyos dapat ang mapurihan at pasalamatan. Kasi, instrumento lang ang tao. Ang tao, nilalang ng Diyos Tulad sa akin, madalas, pag nagbigay ako, pinasasalamatan ako, sabi ko, sa Diyos ka magpasalamat. Kahit na dyan sa Bicol, binabanggit ko yun, sa Diyos ka magpasalamat kasi ako, maliit na instrumento lang, kaya ako nakapagbigay. So, makita natin, pangalawa na yun, ang nakalagay rito ay 5. Guidance, yung paggigiya. Diba? Napakahalaga mga kapatid, yung guidance, yung may guide ka. Kaya nga, di ba yung mga turista, may tourist guide, para hindi sila maligaw. Anong sabi ng Panginoon? Diyan sa John chapter 8, verse 12. Sinabi ng Panginoon, doon sa mga sumampalataya sa Kanya, na kapag kayo'y sumusunod sa akin, hindi kayo lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon kayo ng ilaw ng kabuhayan. Ilaw sa buhay. So, ibig sabihin, pag sinabing ilaw, guide. Subukan mong lumakad na madilim. Di ba? Hindi mo alam, bangi na pala ang harapan mo. So, yun napakahalaga ng guidance ng Diyos. Tingnan mo, maraming tao ngayon, walang guidance ang Diyos. Hindi alam ang salita ng Diyos. Mura dito, mura doon, babae rito, babae roon. Di ba? Napakarami pang marites, buhay ng buhay. Di ba? Ang pinag-uusapan. So, makita natin guidance. So, pag-aaring ganap, nagagamit ang pananampalataya. Sa pananampalataya natin sa Diyos, tayo ay nagiging righteous sa harap ng Diyos. Di ba? Nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Ganon ang ng Bible. Kaya nga, sabi ng 1 John chapter 4, saka Hebrews 11:32, ang tagumpay natin ay sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Magtatagumpay tayo. Tayong mga anak niya. Kasi nga, gagabayan tayo ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, pag binasa niyo yung Old Testament, yung mga tao sa Israel na sumusunod sa Panginoon,
Di ba? Pinoproteksyonan eh. Di ba nung makuha ni Moses, yung mga Israelita sa Ehipto, anong ginawa ng Diyos? Sa paglalakbay, mayroong haliging apoy. Haliging apoy, paggabi, nakakalakad sila. Kasi maliwanag. Maliwanag, may apoy na sumusunod sa kanila. Pag araw naman, di ba? Hindi sila nainitan. Yung proteksyon ng Diyos. Tumatapat sa kanila yung ulap. Sinusundan sila ng ulap. So ganun ang Diyos pag mag-protect sa kanyang mga mananampalataya, sa mga sumusunod sa kanya. Kaya nga ako naniniwala na kung wala yung proteksyon ng Diyos, 'di ba? Ang Israel wala na yan kasi gustong burahin sa mapa yan ng mga sa Middle East, mga Arabo, mga lahat ng nakapaligid sa kanila. Gustong burahin sa mapa ang Israel. So, dahil pinili ng Diyos, anong sabi ng Diyos kay Abraham? Sabi ni Abraham, ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang susumpa sa iyo, susumpain ko. So, ibig sabihin, kapag kinalaban mo ang Israel, kinakalaban mo yung Diyos. Ganun lang kasimple yun. Tingnan mo yung Israel ngayon. Lahat ng mga tauhan ng Iran, yung mga proxy ng Iran para nakipaglaban sa Israel, halos na pulbos na eh. So makita natin, pag ang Diyos ang nagproteksyon, kahit sinong makapangyarihan dito sa mundo, wala yun eh. Kaya nga sabi rito yung victory natin na mga mananampalataya. Kaya nga kung hindi pa kayo nanampalataya sa Diyos, sumampalataya na kayo kay Kristo, kay Jesus Christ. Kasi siya ang sinugo eh. Ang sabi ng Bible, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, diba? Sanlibutan doon mga kapatid, na word na sanlibutan doon, mga tao yun, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan nasa kay Kristo Jesus. Yun, buhay na walang hanggan yan. Ngayon, kung wala ka sa Panginoong Hesus, buhay na walang hanggan, kasama mo ang dyablo. Doon sa impyerno, lawa ng apoy. Ganon ang mangyari. So, sabi rito, sa number 4 natin na question, what are the evidence of faith? Ano daw ang mga ebidensya o proof ng pananampalataya? Kapag isang mananampalataya, unang-una niyan, yung confession of sin. Diba? Pag bago ka, nakilala mo, sabi ng Bible, na mapapahamak ang tao dahil lahat ng tao ay nagkasala. Sa Romans chapter 3 verse 23 nandoon, ang lahat ay nagkasala kaya hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan. Romans 3:23. Romans 6:23, ano sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit yung kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ang tao mayroong kamatayan kasi ang tao ay nagkasala. Kabayaran yan.
Kung hindi nagkasala ang tao, hindi mamamatay physically. Mga kapatid, tinalakay ko na po yung kamatayan. Nandiyan na, may video na po ako niyan. Hanapin nyo lang po sa aking mga videos. Nandoon na yun. What is death? Ano ang kamatayan? So, makita natin, compassion. Pangalawa ay obedience. Ang sabi ng Bible, sinabi nga ng Panginoong Hesus, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. So, ibig sabihin pala, yung susi o key of obedience is love. Sabi niya John 14:15, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Yan. Maraming utos. So, dito makita natin na yung pagsunod sa Panginoon ay hindi, ang tawag yan, partial. Pag sinabi yung partial, kalahati. Yan. Pag binasa nyo yung 1 Samuel nandoon, chapter 15, ang sabi ng Diyos kay Haring Saul, lahat ng lusubin na lugar ay patayin lahat. Patayin lahat. Yan ang utos ng Diyos kay Haring Saul ng Israel. Si Haring Saul ay unang hari sa Israel. 1 Samuel nandun yon. Subalit ang ginawa ni Haring Saul, mayroon siyang mga pinili na baka, pati yung hari ay parang hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay. Tapos, nung pumunta si Prophet Samuel kay Haring Saul, narinig ni Prophet Samuel na mayroong umuunga. Siyempre, baka mga ano eh. Anong sabi ni Haring Saul? Anong sabi ni Haring Saul? Binukod ko yan. Kumbaga sa ano eh. Binukod ko yan. Para pag nag-worship ako sa Diyos, ihahain ko yun. Upirin ko yun sa Diyos. Yan ang katiran niya eh. Pero ano sabi ni Samuel? Ano sabi ni Samuel? To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mainam kaysa sakripisyo. Isasacrifice mo yung mga hayop, handog mo sa Diyos. Pero hindi niya sinunod ang Diyos. So yan ang tinatawag partial obedience is disobedience. Kailangan sundin mo. Ngayon, doon sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ang nakalagay, sabi ni Haring Solomon, hear the conclusion. Pakinggan mo raw yung pagtatapos. Conclusion. Di ba? Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Sa Ingles. Pero sa Tagalog sabi niyan, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat iyan ang buong katungkulan ng tao. Hindi sinabing di ba? Buong katungkulan ng tao ay sumunod sa Diyos kasi siya ang may lalang. Kung wala ang Diyos, nalalang ka ba? Kung wala ang Diyos, may baka ba? Kung wala ang Diyos, meron ka bang pag-iisip, may lakas mo? Hindi yan sa'yo, pinahiram lang sa'yo. So, makita natin yung pagsunod. Kaya nga maraming tao ayaw sumunod sa Diyos eh. Sino sinusunod nila? Ayaw nilang sumunod sa Diyos ng langit. Alam nyo ba na dalawang uri lang ng Diyos? Yung Diyos sa langit
at Diyos dito sa lupa, sanlibutan. Kilala niyo ba ang Diyos ng sanlibutan? Yan. Papakilala ko sa inyo. Dito, 2 Corinthians 4:4. Sa 2 Corinthians 4:4, tingnan natin yung Bible para ano eh. Ang sabi ng verse 4, 2 Corinthians, ang sumulat nito ay si Apostle Paul. Sabi rito, basahin muna natin yung verse 3. Basahin ko muna yung verse 3 bago 4. At kung ang aming ibanghilyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Talukbong, ibig sabihin natatakpan. Sa verse 4, sabi dito sa verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ulitin ko, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ibanghilyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. Makita natin na kaya pala ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon o kaya sa Ibanghilyo kasi natakpan, binulag. Binulag ng Diyos. Pag sinabing binulag, hindi mo makita yung katotohanan. Ang katotohanan si Jesus Christ. Yan. John chapter 1 verse 17 nandoon. Yun. Ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moses at ang katotohanan at biyaya ay dumating sa pamagitan ni Kristo. Kaya siya ang katotohanan. John 14:6 nandun din. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang sino man makarating sa Ama kundi sa pamagitan niya. Pamagitan ko. Binanggit niya yun. Siya mismo. So makita natin, yung trabaho pala ng Diyos ng mundo. Kaya ang D dito ay small letter. Small letter po. Pero pag binanggit Diyos ng langit, capital letter D. Pag sa English naman, capital letter G. Pag God in heaven. Pag binanggit ng Bible na God. Pero pag maliit na God, maliit na G, binabanggit yan ay ang Diablo. Yan. So makita natin na binulag pala kaya pala maraming tao na ayaw sumampalataya sa Diyos. Ayaw sumampalataya sa Panginoong Hesus kasi binulag sila. Mga kapatid, sana huwag kayong magpabulag. Kasi mapapahamak po kayo. Pupunta po kayo ng impyerno. Totoo ang impyerno, tatalakayin ko po yon sa kalooban ng Panginoon. Impyerno sa kalangit. Gagawan ko po ng content yan dito sa channel na ito. Kaya sana po mag-like kayo at mag-share at mag-subscribe sa maliit na channel na ito sapagkat dito lahat ng pag-aaral dito ay katotohanan mula sa Bible. Wala tayong content dito na singing, sports, o ano-ano ba. Biblical po lahat ayon sa Bible. So, makita natin yung tinatawag ng ebidensya ng pananampalataya ay yung pagsunod. Pagkatapos, lahat na ay testimony, patutuo. Yan. Kung dati kang, halimbawa, nanampalataya ka sa Panginoon, dati kang sugarol, babaero,
lalakiro, bading, tumboy. Nung ikaw sumampalataya, napakaganda na ng testimony mo eh. Patutuo mo sa buhay. Nabago. Kaya anong sabi ng Bible? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sabi ni Paul? Apostle Paul. Yan. Kung sino man ay na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay nagsilipas na at naging pawang mga bago. So ibig sabihin, yung Kristiyano, totoong Kristiyano o anak ng Diyos, nagbabago yung buhay. Diba? Si Paul, Apostle Paul, mamamatay tao yun eh. Pinapatay niya yung mga mananampalataya dati. Pero nagbago siya. Yan ang ebidensya ng pananampalataya. Pero pag hindi ka nagbago, nanampalataya ka sa Panginoon, hindi ka nagbago, hindi yan tunay. Kasi sabi ng Bible, huwag kayong magalit sa akin. Kasi kapag nagalit kayo sa akin, ay hindi ko naman sariling salita yung sinasabi ko dito, binabasa ko lang sa Bible, sa Diyos kayo nagagalit. Ganun ang mangyari noon. Kinakalaban mo yung Diyos. So, makita natin, testimony, sabi ng Matthew chapter 5 verse 16. Anong sabi ng Panginoon? Magliwanag nawa ang inyong mga ilaw. Diba? Para mapurihan daw ang Diyos. So, ibig sabihin dito, ang ilaw, yung buhay. Kasi, binanggit ng Matthew chapter 5, ang mga Kristiyano daw ay ilaw ng sanlibutan. Dati si Jesus Christ ang ilaw. Diba? Siya ang ilaw. Pero nung umalis na siya, yung mga mananampalataya na yung kapalit na ilaw. So, yon. So, panghuli mga kapatid na katanungan, how may our faith increase? Paano ba lalago yung pananampalataya? Para daw lumago. Yan. Siyempre, lalago yung pananampalataya sa pamagitan ng patuloy na pagbabasa ng Bible. Di ba? Sabi ni Peter, Apostle Peter, 1 Peter chapter 2 verse 2, desire the sincere milk of the word that grew thereby. Nasain daw natin yung sincere milk by the word, yung salita ng Diyos, para kayo ay lumago. Binanggit din yan sa 2 Peter 3:18. Di ba? Magsiligo kayo sa biyaya sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, patuloy na pag-aaral. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sa, ano yun? John chapter 5 verse 39. Ano sabi niya? Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan, na dito ay, sabi niya, nakikita niyo yung buhay na walang hanggan at ang nagpatutuo tungkol sa akin. Binanggit niya yung saliksikin. Hindi sinabing read. Kasi pag read lang, basahin mo lang, ay hindi maganda. Parang pagkain yun eh. Subukan mong kumain na hindi mo ganong nginunguya. Diba? Hindi mo nalalasahan. Diba? Isang nguya, o dalawang nguya, anong tawag yan? Lulon. Hindi mo malalasahan. Pero pag ginuya mo, diba? Ninanamnam mo yung lasa. Sarap naman ito. Yan. Diba? Parang ganon ang saliksik. Bigyan natin halimbawa sa mga pulis. Ano sabi ng pulis doon sa mga tauhan niya? Search the area. So, ibig sabihin, yung mga pulis, kakalat yun, lahat ng ang tawag yan, bubusisiin. Titingnan yung mga lugar na para makakuha ng ebidensya. Ganon yung saliksik. So, makita natin, kanina, paano lumago yung pananampalataya, patuloy yung pag-aaral ng salita ng Diyos, at panalangin.
panalangin. Ang sabi ng mga alagad sa Panginoon, dagdagan niyo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Sa Luke chapter 17 verse 5 nandun yun. Luke 17. Nakikiusap yung mga alagad na dagdagan. So ganun din pala tayo dapat na mga anak ng Diyos. Diba? Bakit si Jesus Christ ang hininga na ng dagdag ng pananampalataya? Sapagkat si Jesus Christ ang author and finisher of our faith. Hebrews chapter 12, nandun yun. Yan, excuse me. Hebrews 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, di ba? Siya ang author at finisher ng pananampalataya. Siya ang may akda at magtatapos. So, makita natin, kaya ang mga alagad humingi sa kanya ng karagdagang pananampalataya. So yung panalangin natin, ay hilingin natin sa banal na Espiritu sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa mga mananampalataya. Siya rin ang tumutulong. The Spirit of God. Kaya mga kapatid, ang isang Kristiyano, ang nakatira sa kanya ay ang Panginoon. Yeah? Sinabi ng Bible yan eh. Ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo. Isinugo ng Diyos Ama, ayon doon sa Galatians chapter 4. Nung tayo ay naging anak ng Diyos, isinugo ang Espiritu ni Kristo sa ating puso. Galatians chapter 4 nandoon. So makita natin yung tinalakay natin, pananampalataya. Sana ay sa mga makapanood nito ay pagpalain nawa kayo ng Panginoon at bigyan ng malawak na kaunawan tungkol sa Bible, tungkol sa ating tinalakay. So marami na. Ito siguro yung pang-12 videos na i-upload ko. Pang-12 ito pag na-i-upload ito, mga kapatid. So, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na muli ay makapagturo muli sa pamagitan ng video na ito. So, bago tayo mag-pray, gusto kong batiin yung mga Bicolano. Yan, mga Bicolano. Bicol kasi ako, mga kapatid. Lahat ng Bicolano dyan, pinabati ko kayo ng masaganang hapon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ng Bicolano at lalong-lalo na sa Karamuan. Nandyan po ang aking mga kapatid. Karamuan, Kamsor. So, kumusta kayo dyan? Mga taga-tabigian. Sana, pag napanood yung videos nito, mag-like kayo at mag-share at mag-subscribe na rin kayo para yung lahat ng videos na gagawin ko ay mapanood ninyo. Ayun. Para yung pagpapala ng Diyos, yung salita ng Diyos ay maiparating din sa iba. Ayun. So muli, maraming salamat. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, salamat po Panginoon sa oras na ito, sa hapon na ito. Pinupuri kita Panginoon dahil sa iyong biyaya ay muli ako ay nakapag-video ngayong hapon na ito. Sa iyo ko pinasalamatan ng lahat sapagkat kayo ang gumabay sa akin. At ganoon din po sa mga makapanood nito, pagpalain niyo po sila at bigyan ng unawa. At kung sila ay hindi pa sumampalataya sa iyong bugtong na anak, Ama, hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Muli, maraming salamat po ang lahat ng kapurihan at ang karangalan at
pagpapala ay binabalik ko po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.